ikaw Abante, ikaw Benny Abante, napakatanga mo. Ayan, eto. You're not supposed to evangelize in a place wherein your function is to inquire and legislate. It is not your position to tell other people that what they are doing is wrong, na bawal sila magmura, dapat good manners and right conduct sila because the Bible says so. You are very wrong, Benny Abante. Kaya po kayo nasasabihan ng tanga eh. Eh tapos nagagalit kayo pagka binabash kayo. Exactly because of that. Exactly because of that. You are not supposed to evangelize in a space that is supposed to be secular. Naiintindihan niyo po ba yung word na secular? At yung trabaho mo ay secular din. Naiintindihan niyo po ba yon? Diyos ko, nakakaloka to. Chairman Benny Abante, you are recognized. Magandang umaga po sa ating senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inimbitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Oh. Ako makita ka. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? At sa entrada pa lang nito na gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo, ganyan-ganyan, mga trolls, mga vloggers, at mga bayarang vloggers. Bashers, trolls at bayarang vloggers. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan niyo, ganyan sabi gano'n ni Benny Abante. Tapos magko-quote siya ng verse sa Bible. O di ka naman tanga, Benny Abante. Yung mga basher mo, gano'n ka kasigurado that they have the same belief as you? Bakit mo ina-assume? Yun po yung, Diyos ko po, bago po magsabi na papakita ko sa inyo ang katangahan ninyo, dapat pinrofile mo muna ng mabuti kung sino yung bashers mo, yung trolls, at saka bayarang vloggers. Do they have the same belief system as you? So paano makukuha yung atensyon ng mga taong gusto mong makinig sa'yo naka-quote ka agad dyan sa Bible? Diyos ko. Kakaloka si Benny Abante. Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat. It's like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of the asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. Takina, nagsasalita. Yung government, Benny Abante, basic is the rule that in the government, you are supposed to be secular. Hindi ka pwedeng mag-evangelize at gamitin mo ang pulpito mo para mag-evangelize sa kung ano ang sinasabi ng Bible. Alam mo, I remember, Sas, nung nasa government pa ako, may parang legendary na kwento doon sa opisina na yon. Kasi, yung isang naging director ng opisina na yon, devout Catholic. So, ang ginawa niya, naglagay siya ng Mama Mary sa entrance ng government office. Ano mo nangyari? Civil service siya. Civil service siya. Na bakit meron siyang Mama Mary dun sa entrance ng government office?
It's supposed to be a secular space. It's supposed to not favor any ano. Kasi dahil nga meron siyang ano doon, what if yung mga government, yung mga magsisik ng government assistance, hindi naman ano, ganyan-ganyan, hindi naman Catholic, hindi naman naniniwala kay Mama Mary, and whatnot, ganun-ganon. Ayun, pinatanggal ng civil service. Pinatanggal ng civil service. Kasi nga, supposedly, yung government offices, wala ka dapat favor na religion doon. Hindi yun yung space to practice your religious belief. Hindi yun para doon. So ngayon, ang ginawa ngayon nung director na yun, nilagay niya yung Mama Mary sa tabi niya. Tinanggal niya doon sa entrance, nilagay niya sa tabi niya. O hindi mag-practice siya ng belief niya doon sa tabi niya. Pero hindi po pwede doon sa nakikita ng lahat, sa mga bisita ng opisina, ganun. Ayun. It basically strengthen yung idea na yung public affairs is not supposed to be a venue for you to evangelize. Kaya magturo ka ng mga moral kinemi mo in a different some other day and some other place. Hindi kung saan ikaw Abante, ikaw Benny Abante, napakatanga mo. Ayan, eto. You're not supposed to evangelize in a place wherein your function is to inquire and legislate. It is not your position to tell other people that what they are doing is wrong, na bawal sila magmura, dapat good manners and right conduct sila because the Bible says so. You are very wrong, Benny Abante. Kaya po kayo nasasabihan ng tanga eh. Tapos nagagalit kayo pagka binabash kayo. Exactly because of that. Exactly because of that. You are not supposed to evangelize in a space that is supposed to be secular. Naiintindihan niyo po ba yung word na secular? At yung trabaho mo ay secular din. Naiintindihan niyo po ba yon? Diyos ko, nakakaloka to. O ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang eh. Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit by Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay Mali siya ng pause. o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity? Na ang Bakit may 30,000 katao? Galing 30,000 katao. iba ay mga bata. Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba
ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung ba ay collateral damage? Pagmamahal pa sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami at binabayaran ang mga pumapatay, pagmamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. Galit na galit si Uncle Benny, no? Oh, grabe, oh. Nakakatawa, no? Yung collateral damage lang daw ba yung mga nangyari incident? Di ba, paano kayo sisimulan to si Benny Abante? Tapos nagagalit siya pag binabash, ano? Nagagalit siya pag binabash. Ganito po kasi yan. Abante. Ito naman si Benny, oh. Gaano karami, ganito mag-cost-benefit analysis, Benny Abante. Gaano karami yung pulis? Gaano karami yung namatay? Yung tinukoy mo, ilang tao yon? 5? 5 tao? Okay? Sa number ng population ng pulis at merong 5 insidente na ganon, what is the percentage na merong mga hindi kanais-nais na pangyayari within the ranks of the policemen? Okay? Ngayon, yung war on drugs program, yung war on drugs na policy ng previous administration, ilan ang namatay? Ilan ang naprotektahan? Ano ang epekto niya sa ekonomiya? Ano ang epekto niya sa confidence ng mga mamamayan? Ano ang epekto niya sa overall quality of life ng mga Pilipino? Ganun po yan. Okay? Hindi yan yung about collateral damage lang ba? Collateral damage lang ba? You want to shift the policy of the Philippines because of 5 incidents that you mentioned? Is that how you want to do things? You want to shift the entire policy because there are 5 sad stories that you mentioned? I mean, hindi ko na ide-debate kung totoo yun o hindi. I trust that Benny Abante is telling the truth. That those were crimes done in broad daylight. Walang problema, sige. You want us to shift policy because of these 5 stories. What is the proper thing to do? Ang matalinong tao kasi, Congressman Benny Abante, kung talagang may utak ka, ganito ang gagawin ng totoong tao. You find the erring policemen, you make them accountable, you make sure that they are gonna rot in jail for all the wrongdoings they committed. Ganun po ang gagawin ng prudent person. Hindi mag-cherry pick ng mga sad story at pagkatapos gagamiting basihan para i-shift ang policy na kung saan 89% ng Pilipino ay nag-agree na nakabuti ang war on drugs sa kanila. Yun po ang gawain ng matalinong tao. Bakit ba siya, bakit bigla siyang, alam mong, ano talaga yan? Pera-pera. Obviously, oo. True. To be fair, hindi naman pala niya sinabing DDS vloggers. Ang sinabi niya bashers. Kasi mga bashers na kasi mga DDS eh. Mga Dutertista kasi bashers niya. DDS, trolls, at bayarang vloggers. Ayan. Ayun. At hindi raw natin pwedeng gamitin yung fact na hindi raw natin pwedeng gamitin yung the justification na hindi lang daw isang pamilya ang merong monopolyo ng pagmamahal sa bayan. Wala namang magsasabi ng ganun. Pero naniniwala kami na hindi ikaw ang representasyon ng pagmamahal sa bayan. Mm-hmm. Diyos me. Nakakaloka.
Ayun. Today, nag-contempt rin sila ng dalawang men in uniform. Si General Wilkins Villanueva at saka si Colonel Grijaldo. Kasi Colonel Grijaldo, nasa ospital. Isinerve yung contempt order niya sa ospital. Tapos pinipilit raw siya na, yun yung chika, parang, meron raw mga attempt to forcibly take him sa House of Representatives. Alam mo, feeling ko matategi yan, feeling ko matategi yan si Colonel Grijaldo. Delikado yan, delikado. It's in. Tapos si General Wilkins Villanueva. Anyway, expected naman to. Wala naman tayong nakikitang dangal dito sa Quadcom eh. Sinigaw-sigaw nila si General Wilkins Villanueva. Kasi nga daw, ayaw raw baguhin ni Wilkins Villanueva yung kanyang statement. Yung mga nasabi na daw niya before, ayaw daw niyang baguhin. And na-found out na daw na hindi totoo yung sinasabi niya. Ganon. So, pinipilit siya na baguhin yung statement. Parang, ha? Diyos may, nakakaloka. Alam mo kung gaano ka power tripper tong Quadcom? Meron silang isang kinontempt, si Major Leo Lagara. Ayan, Major Leo Lagara. Let me just check kung tama yung Leo Lagara nga ba? Leo. Ayan, oo. Ayan, si Major Leo Lagara. Si Major Leo Lagara kasi, siya yung nakabaril dun sa tatay ni Kerwin Espinosa. Siya yung nakabaril. So hindi nagustuhan yung ng Quadcom yung mga sagot-sagot niya, ganyan-ganyan. Kinontempt siya. Nasa Quezon City Jail siya. Since nung na-contempt siya. Quezon City Jail, guys. So yung nakategi ng drug lord, siya yung nakakulong ngayon. Sa Quezon City Jail. Sa inyo. Oo. Sa Quezon City Jail. Ngayon, ito yung nakakaloka. Itong si Major Lagara, nag-file ng certiorari ng petition for review sa Supreme Court. Nagpunta siya sa Supreme Court at kinwestiyon yung contempt order sa kanya. Ito yung sabi nila, nila Zia Adyong, nila Paduano, ganyan-ganyan. Alam mo kami, dito mabait kami dito sa House of Representatives. In fact, ililift na nga namin yung contempt order mo. Palalabasin ka na nga namin. Pagkatapos, kinasuhan mo pa kami sa Supreme Court. Ngayon, pag tinuloy mo yung kaso mo yun sa Supreme Court, hindi namin ililift to. Intayin mo kung kailan ma-resolve yung kaso mo sa Supreme Court, doon ka lalabas. Hindi na kami magiging mabait. Laraga. Correct. Laraga. Ayun. Lagara yata yung nasabi ko kanina. Lagara. Major Leo Lagara. Ayun. Laraga. Major Leo Laraga. Ayan. Ayun. So ngayon, sasabihin siya, bakit mo kami kinasuhan? Bastos ka pala eh. Kami yung problema mo, tapos maghihingi ka sa amin na pakawalan ka. In the spirit of Christmas, pero at the same time, kukwestiyonin mo kami sa Supreme Court. Ganon. Gano'n ka power tripper to? Hindi na ba, pagka naghingi ka ba sa kanila ng, na palayain ka, does that mean yung order nila na pag-contempt sa'yo, na pag-deprive ng liberty mo, does that mean okay yon? Dahil nag-request ka na i-lift yung contempt order sa'yo? So, it looks like the House of Representatives doesn't want to be challenged by the Supreme Court. They do not want people seeking redress sa equal branch ng government kasi they feel that they are being attacked if you're going to do that. Gano'n kayo ka-power tripper? Kasi sabi ganun ni Zia Adyong, para kasi I find it parang absurd na hihingi ka sa amin na mapalabas ka namin dito. At the same time, gusto mo na ituloy yung kaso sa makipag-usap ka sa lawyer mo, makipag-usap ka. Sabi gano'n ng mga congressmen. Alam niyo kung anong itsura ni Major Lagara? Ito yung itsura niya nung before siya i-contempt. Ayan. Ito yung itsura niya nung before siya
talagang matikas na matikas, really good looking, okay, na police. Ito yung itsura ni Major Leo Laraga, okay? Alam niyo kung ano itsura niya na ngayon? Teka lang pupunta ako sa part 2. Wait. Lang sana ng mabilisan before I give my short manifestation. Do we have any representatives from Ayan na yung itsura niya ngayon. So yung tumegi ng So para tayong ang crisis actually natin ngayon katulad sa Amerika. Yung kay Luigi, Mm. yung tumegi ng CEO. Oo. We have exactly the same crisis. Hindi niyo nakikita yung parallelism. We have exactly the same crisis. Mm. Mm. Di ba sineselebrate ngayon ng mga Amerikano yung Yung killer niya, no? Oo. at naluloka yung US government. Na yung US Ba't saya nyo? yung US government nagsasabi na violence is not any form of greed. Violence against any form of greed is not justifiable. Ngayon sa kanila violence against sa atin violence against the drug trade is not justifiable. Mm. Nakikita nyo, we are in America. True. Unacceptable na parang laging kailangan isipin yung dito sa Pilipinas. Ganun yung nila eh. Look at, nakakaawa tong si na nadudurog yung puso ko kay Major Laraga. Ito yung itsura niya ngayon. Teka, meron ba mapapalaki ba to? Wait, sorry. Bakit? Colonel Guialdo, until now po is on process na sa hospital pa rin. And Colonel Guialdo, until now po. Bakit? Ayan. Yung itsura niya ngayon, no? Ito itsura niya before. May ang tawag dito, if you are a police officer, if you are part of the men in uniform, yung parang sobrang nakaka-insulto to. Grabe, no? Pagkatapos, nag-seek siya ng redress sa Supreme Court. Tapos pinagtripan pa siya ng Quadcom. Bakit ka nagpunta sa Supreme Court? Makipag-usap ka sa lawyer mo. Dapat kung nangihingi ka ng tulong sa amin, dapat hindi mo kami kine-question sa Supreme Court. Grabe. Ano na tayo, no? Parang MM to tayo sa bansa, mga behex. Pinaglalaroan na lang tayo ng mga buhaya. Oo, pinaglalaroan na lang tayo ng mga buhaya, as in. Sobrang kadiri. Naawa talaga ako dito kay inactive service. Isa sa mga key person kung bakit nagtagumpay yung operation against Jaguar. Diba si Jaguar yung tatay ni diba ni Kerwin Espinosa? Ayan na po. Yan na po ang Pilipinas. Tayo po ay tinatapon-tapon na lang, pinaglalaro-laruan na lang ng mga buwaya kung anong trip nila. Wala nang justice sa Pilipinas. Totoo. That means they are scared of the Supreme Court, sabi ni Nurse MK. Siguro, oo. Pero sana, Inday sinabi naman ni Inday kami ready kami na gawing legal lahat ng battle. And I think they're going to start filing all the necessary cases. Tapos sinabi rin ni Inday dun sa press conference niya, in fact, yung tatay daw niya gusto pang magpadala ng pera para raw matulungan siya sa pambayad ng mga abogado. So sabi niya, okay na,
Sabi niya, hindi, okay na, hindi mo na kailangan magpadala ng pera, ganyan, okay naman na, ganun. So, she had it taken care of. Ayun. Today is supposedly the last day para mag-act sila dun sa impeachment complaint. Pero hindi sila nag-act. Yung December 2 na final. Today supposedly yung last day nun eh. Although, sinasabi ni Rog Gutierrez na hindi naman daw necessary na mag-act sila dun sa first impeachment complaint within 10 days as prescribed by the law. Hindi ko alam kung ano yung justification nila dyan at saka hindi ko alam kung paano niya ilulusot yon, kung paano niya ano yon. Pero siguro meron silang nakikitang justification na hindi nila kailangang mag-act. Hindi kailangan mag-act noong Secretary General within 10 business days kung anong gagawin doon sa mga impeachment complaints. Ayun. So, December 2, remember December 2 merong impeachment complaint and December 4. Yung December 2 dapat ang 10 days niya is for today. Wala namang action, walang action sa impeachment ni Inday. Tapos merong December 4. I think baka hindi nila i-consider na yung December 2 as an impeachment complaint kasi sobrang basura nun eh. Sobrang basura nun. So pwedeng hindi yun hindi yun consider at all. Tapos yung December 4 yung merong isang ground lang, betrayal of public trust. Na ang may pakana ay yung Makabayan block. So yun siguro yung papatakbuhin nila na impeachment complaint. And they are saying na meron pang third impeachment complaint. Ayun. But anyway, Inday said na ready na siya sa impeachment at haharapin niya. At mabuti na rin daw, mukhang gagamitin na ni Inday yung yung impeachment complaint as a stage para i-explain lahat-lahat. Well, ano bang gagawin niya dun? Mm-mm. Diba? Yun naman talaga mangyayari. That's Mm-mm. what's gonna happen in the impeachment. Do we expect differently? Ang tanong, iuurong ba nila yan? I think my hunch is that they will gamble with it. Mm-mm. Martin's team will gamble with it. Kasi kung matalo naman kasi sila dyan, it will not affect them. Mm-mm. Kasi hindi naman sila maapektuhan sa yung constituency nila. Mukhang posible iboto pa rin sila eh. Sila pa rin ang iboboto. Yeah. Mm. So, I think Martin will gamble with it. Bahala ng Senate. Kaya parang gagawin ni Martin, bahala na kayo dyan. Kami inimpeach na namin. Kayo nang bahala dyan. So, ang gagawin, yun ang mangyayari dyan. Alam mo, sa totoo lang, si Martin, grabe yung niya, no? Grabe yung kanyang pagkatuso, no? Yung, he's been thinking about this moment for a very, very long time. Yung moment of being the House Speaker, he had been contemplating about this for the longest time. Sa totoo lang. Kasi yung, para i-onboard niya lahat ng mga kongresista at mahawakan niya yung mga ito sa pamamagitan ng, niya, I think he had explained to everyone what your gains and your losses. Na, pagka nagkaisa tayo, magiging very powerful tayo. O pagka kunwari, kahit sabihin natin na bubububo kayo dito or gagawin niyo yung mga ganitong bagay, ganyan-ganyan, all you need to do is to take care of your constituents kasi at the end of the day, sila naman ang boboto sa inyo. So how do you keep them voting for you? You give them ayuda and I can provide that. Pinag-preparean talaga to ni Martin ng bonggang. Kaya alam mo, ang naisip ko talaga, Sas, ano talaga yan? I think Martin wants Inday out more than BBM. Sa lahat ng political actors ngayon, it is Martin who wants Inday Sara out. And he's gonna do everything. Kasi pinagplanuhan niya na yan eh. Pinag-isipan niya na yan. Ganun. Easy lang sa kanyang ayuda para sa mga Pilipino. Yeah. What are we gonna do? Watch in pain? Endure? Ayun. Kung I don't know, ano ba? Ang hirap-hirap magalitin ng tao eh. Mukhang mananalo yung isa laban ng power of the purse at saka ng people power. Panalong-panalo ang power of the purse. Nakikita na natin. Mas malakas ang power of the purse kaysa sa power of the people. Ayun. Siyempre, kahit anong gawin ni Martin, nandyan na bilyones na pera ng taxpayer sa 2025. Ma-distribute na before election. Lahat na maligno pumasok na kay Martin. Totoo. Ayan. Kaya dapat talaga meron tayong yung 3 o'clock habit.
Yung daanin natin sa dasal, guys. Kung ayaw niya magsipaglabasan. Diyos me. Diba? Madalas na lang sana to sa banyo. Ano ba yan? Kakaloka. Ayun. Now, speaking of Martin, nagkaroon ng BICAM the other day, noong December 11. Nagkaroon ng bicameral conference meeting, bicameral budget deliberation. So merong bicameral conference meeting nung 11 in which yung 39 billion na sinasabi na gustong ipasok ni Martin, he was able to successfully insert it. And I think that's not the only insertion. No? I think marami pang insertion yan. Marami pang insertion yan. Yun lang kasi yung naging issue, yun lang yung napalabas. But Martin Romualdez was able to pull it through. And it really proves how weak the Senate is. It really shows how dangerous a united Congress is. It proves that a united Congress is a very, very dangerous Congress. Ayun. Ang Congress, ang House of Representatives kasi hindi yan dapat united eh. Pero ngayon united sila. But that's what you get when the House of Representatives is united. Talagang sila na ang nagko-control ng budget. And ang nakakatakot dito, they control everything with little to no consequence. Like for example, si JJ Suarez. Wala na siyang pakialam, mambababoy na siya hanggang June 30, 2025. Bakit? Kakandidato siya ulit na kongresista, wala siyang kalaban. Nabili niya na yung, I don't know kung ano nangyari sa kalaban niya. Umatras yung kalaban niya, wala na siyang kalaban. Sure win na siya sa 2025. So, pwede siyang maging henchman sa Kongreso, gawin niya lahat ng dirty works for Tambi, get favors from Tambi, from Martin Romualdez, and not lose anything. Nakita niyo yung kung gaano kababo yung House of Representatives. They can do all of this without any consequence. JJ Suarez will still surely win doon sa distrito niya sa Quezon. Ayun. Kimbo din, parang nakikita ko yung kalaban niya na-cancel sa COMELEC. Pero mag-aano pa yata yan, mag-a-appeal pa yata. Kasi parang imposible naman na ipa-cancel yung ano. Sabi ni Ria, I understand that Congress holds the purse, but Senate is definitely a much higher office. Bakit sila nauuto, nakokontrol ng Congress? Ganun ba kalim ang Senado? Ayun nga eh. I think because they are nationally elected, mas sensitive yung mga senador sa public image. Kasi, mari silang matalo. And I think that's their weakness, and that is being played by the Congress very, very well. Yung kanilang concern sa public image. Kasi sila yung mas nakikinabang sa ayudahan eh. Kasi sila ang national candidate eh. 'Di ba? Ang problema, yung Congress na figure out na kung paano tusok-tusukin yung weak spot nila. Ayun. Eh yung mga appropriation measures, lahat kasi yun dapat mag-originate sa Congress eh. Ayun lang. Sana manalo si Nene sa Tacloban para wala nang tambaluslos. Yan yung low-lying fruit. Panalunin nyo si Nene Bacale. Sa mga taga-Tacloban dyan, ikampanya si Nene Bacale. Yung issue ng Tacloban, kung sino magiging congressman, yun nga yung masakit eh. Kaya nga sabi ko, ito si Barbers, tangina. Yung mga kongresista sa Quadcom at saka dun sa committee ni Joel Chua, naapektuhan nyo lahat ng tao because of how you treated Inday Sara, yung na-discarrel talaga yung mga advocacy ni Inday Sara, which is the very reason that we voted her in 2022, na magawa niya yung mga pinangako niya. Pero, na-discarrel yung trabaho ni Inday Sara dahil dito sa mga congressman na to, na hindi mo naman binoto. Di ba? Something is really very wrong in our system eh. Something is really, really wrong. Yung mga congressmen, they are doing a lot of things
in which they will have very little to no consequence. Talagang hari na sila ng Pilipinas. They become the hari of Philippines. Ano nga tayo? Celebration! I just can't get enough. I just can't get enough. Yan ang kanilang theme song ngayon. Oo. Just can't get enough. Ano sa tingin niyo? Can they get enough? I don't think so. They'll get everything. Sabi nga may mafia na daw sa Pilipinas. Masyadong determined at nag-organize mga kalaban, pero kung mga tao mag-organize din, talo sila. And si Rapieda Romualdez nagkakalat, sabi ni Fernando Guerrero. Eto, meron post sa MJ na meron pa party ng HOR for AFP. Then they were asked to prepare video saying thank you to BBM and Martin for the 350 pesos per day na additional sa allowance nila. Per day ba yun? Per day? 350 pesos per day? Ay na mga sundalo pero wala silang magawa. Eh sino may magagawa? Taong bayan. Wala man kami armas. Unlimited ang gusto nila. Make the Senate one in favor of a party. Vote straight, Duterte-aligned senators. Sabi ni Yong Hanson. Yung Bangladesh, nagwala yung mga tao dahil lang dun sa student job quota. Tapos tayo, harap-harapang ninakawan ng bilyong-bilyon ng mga politiko. Tapos parang wala lang. Mas concerned pa sa 125 million. Because we are largely unintelligent. We are a largely unintelligent population. Remember, our collective IQ is 81. Hindi ko ma-blame yan sa iba kundi sa kabobohan. Sa totoo lang. Bobo tayo Diba? So what are you gonna do? That's life. That's who we are as a people. Kaya nga ako, bored ako, no? Kaya nga ako nag-PhD dahil bored ako. True. Nakakapagod na ipaglaban ng Pilipinas, sabi ni Michikoy. Well, kung hindi ikaw, sino makikipaglaban para sa Pilipinas? We are just scared people. Scared of no, I think we are stupid population. Sorry ha. I'll be very blunt. Tanga tayo. Hindi tayo scared. Tanga-tanga tayo. Tatanga-tanga tayo. Otherwise, hindi magta-thrive yung ganitong klaseng sistema. Kaya totoo lang. And we really have to accept that. We have to start somewhere. Ano ba talaga yung pinaka-problema? Kasi nga, hindi tayo smart. Ganun na katagal, Diyos ko po, meron kang dalawang committee, meron kang dalawang hearing sa House of Representatives. Harap-harapang bastusan, harap-harapang disrespect sa batas, alam mo kanina yung takbo ng mabalik lang ko sa hearing sa alam mo yung hearing kanina sa Quadcom. Naging witness naging resource person yung asawa ng may-ari ng drug laboratory, ng Shabu Laboratory sa Davao. Yung babae na yon at saka yung asawa niya, na-convict yun. Umabot pa ng hanggang Supreme Court yung conviction nila. Alam mo yung usapan sa Congress? Mali-mali raw kasi yung mga documents na pinrepare ng mga pulis at mga nag-imbestiga. Niluto daw kasi ng mga pulis. Yung mga affidavit, yung mga At tinatanong pa ni Benny Abante kay Wilkins Villanueva, kung sakaling mali-mali talaga ang ginawa ng mga tao mo, kagaya ng sinasabi nitong babaeng ito, hindi ba dapat ikaw ay responsable at kailangang managot sa batas under the command responsibility principle? Ganun yung sinasabi ni I mean, settled case ha? Na-serve na rin yung sentence nitong babaeng to, tapos na. I think papatapos na yata, parang papalabas na rin ng kulungan to 20 years na na-serve nung babae yung kanyang sentence.
Pagkatapos, sangkaterbang drugs rin yung nakuha, may proof na may proof, ay nakarating pa to ng Supreme Court, Diyos ko. Kung nakarating ng Supreme Court tong kaso na to, pagkatapos you're going to question an ill-prepared document, ill-prepared evidence against them, hindi ba dapat question na to ng mga na-convict noon at noon pa? I mean, bastusan na to na malala because basically the House of Representatives is questioning the entire judicial system. Na dahil sa isang na hindi nila nakita ang mga ill-prepared na mga documents at sila ay nagko-convict ng isang taong inosente.